So as admin candidates, do you agree na too little too late yung pag-roll out ng 20 pesos na bigas? And mahina nga po ba talaga tayo sa Visayas? Well, may kasabihan na, better late than never. Hindi ba? Better late than never. At saka maaaring nung umpisa, hindi nila alam paano gagawin. Di ba? At saka, alam ko, malakas ako sa Visayas, tagal na ako eh. As I said kanina, no, sa subsidy lang, gobyerno daw magbabayad. Well, dapat, pera din nila yun eh. Tapos taong bayan din nakakain eh. Yung pera na yun eh. Na magiging kamabigas eh. Whatever commodities na pupunta sa taong bayan. Kesa na makukurap lang eh. Kanino lang gusto mapunta sa bulsa ng mga kurap. Bigyan na natin sa subsidy sa mga kababayan natin para hindi magutom. At maging mura ang bilihin. Ganun ang mentality ko. Suspicious daw po kasi dahil malapit sa eleksyon pag-roll out po 20 pesos dollars. Ganun talaga eh. Whatever timing it is, kahit last year pa yun, sasabihin niya rin, konektado sa election. Ganun talaga. O yun, you will never be able to please everyone. The important thing is you do what is right and do it. You know, for the benefit of the people, whether it's elections or not. Yes, we're happy. Siguro yung sinabi lang na suspicious yung timing. Sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang kung ko lang ibibigay yung yung murang bigas kasi sasabihin na namumuliti ka ako. Hindi naman ho ganun ang trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. Hindi mo pwede sabihin na, mag-aantay ako ng magandang timing. I don't agree when we say it's too late because the president has only been, this is a mid-year, it's only been 3 years. So kumbaga sa accomplishment nga yun na meron na siyang nagawa in the first 3 years of his administration. You also have to remember na ang daming problema that are beyond the control of the president when it comes to inflation, when it comes to cost of electricity, when it comes to the cost of gas and diesel, which are really beyond his control. And that is the reason why government has to step in with the subsidy. Hindi naman ho kayang bilhin yung bigas sa farmer. Kasi kung bibilhin po yan ng 16 pesos, luging-lugi po yung farmer. Kaya nga po binibigay na nga ng 20 dahil may subsidy na ng manggagaling sa gobyerno. Because bagsak po ang presyo ng bigas ngayon. Kaya kailangan talaga ng tulong. Kung magtulong na yung gobyerno, pipitasan ka rin. Saan ba tayo lulugar? Ang hirap ng posisyon na to. And your chances in Cebu, and as far as you know po, Okay po. Actually, funny nga din. Sorry, sa Visayas. Okay po ako sa Visayas. Kung sasabihin po na pampolitika, di dapat po binigay ang bigas na mura sa Mindanao. Kung yun naman pala talaga ang intent namin eh. Pero as far as I am concerned, ako personally kami ni Tito Sen, in terms of the survey, okay po ako sa Visayas. And I don't think the president or the administration chooses it in such a way na kung saan mahina or saan malakas. I feel that the judgment call was based on sino ba yung talagang nangangailangan. Kaya yun ang pinili. Senator Ping. Ako, may take kapag tinutulungan ko yung kahirapan at saka luto, nothing is too late. Nothing is too little. Luto niya sa kahirapan na yun lang. Attorney Abelos. Well, hindi naman sa eleksyon. Maganda intensyon ng ating Pangulo. At alam niyo lahat ito, matagal niya ang BPE gawing 20 ito. I mean, it's on the records, tignan ninyo. Matagal ang BPE, at sinabi niyo pa ito. And it's being bashed left and right. Ngayong ginawa niya, isa gan being bashed by the election. Hindi naman gano'n. Talagang nagkakaulan, alam naman natin, ang presyo ng bigas, mababa ngayon, at yun ang sinabsidize nila. No? Basta ako, naniniwala ako, napaganda na intensyon niya. At walang timing ito, may lang ang nangyari. Talagang nagawa niya rin po itong mga panahon. Matagal na pong hiningin yung taong bayan kasi na-promise po yan
And suddenly ngayon nga ho naibigay kasi pinag-aralan, I believe, Matagal na way when I was still cabinet secretary, pinag-uusapan ko sa mga cabinet meeting, how do we do this? Alam ni Secretary Abalos ito, kausap lagi yung DA. How do we do this? Paano natin mapababa? So ito naman, napababa nga. Pero I think, may nagsabi pa, hindi nga school lang yan. Baka next week lang yan. I think the best way para ma-maintain po ito, or at least mababa yung presyo ng bigas, we have to review the rice tarification law. Yan po yung sinasabi ko. Kasi sa RTL, pinigilan po ng RTL na magbenta ang NFA ng bigas sa palengke. Kaya wala ka nang makitang NFA rice. Alam mo ninyo yan, mga taga-Senate reporters po. May mga pumipigil po dyan ng mga babatas. Hinaharang po yung na bawal magbenta. Nagbenta nga, sabi, mababaho na raw. Baka nagbabaho kasi 2 months pa doon sa RTL law. Bibili nga yung NFA pang-imbak lang, pang-emergency buffer. Tapos, syempre, after 2 months, di na maganda yung bigas. Tsaka ibibenta kasi sa mabulong. Pero pag alisin mo yan, i-review mo yan sa RTL, bumili yung farmer na bigas, i-dispose niya sa mga kababayan natin immediately after. Wala kang magiging problema. Hindi mangangamuyan, hindi walang kulay yan. Parang before, when you were young, when you were in grade school, may NFA rice na pumunta sa palengke. Ngayon wala ho eh. Puro mga rice traders ho yun, yung mga benta ho ng mga rice traders po yun. Tapos, kung may RTL ho tayo, hindi po mababara ang mga farmers. Tama po yung sinasabi kanina, na sa farm gate, kung ano yung presyo gusto mo, di sige, bibili ng gobyerno. Tapos ibubenta ng gobyerno ng mura ng NFA. Sasabihin, lugi ang gobyerno, so what? Total, nagbibigay ng gobyerno lagi ng ayuda. Nagsasubsidize niya kung ano-ano. Why don't we subsidize yung bigas para lahat makatikim? Hindi lang yung poorest of the poor, pati yung middle class, pati above middle class, makabili na maputi at mabangong bigas. Kasi right now, ang murang bigas, pag sinabi mong 20, 30, may amoy, etc., hindi maganda. Kaya nga, gawin natin yung mga subsidy para sa poorest of the poor, ibigay lahat dyan sa NFA para makabili sila ng bigas, and then yung NFA ibenta yung bigas immediately after they purchase ng mga farm gate para may murang bigas lagi. And that's how you sustain cheap rice. Unfortunately, yung RTL na yan, since naupo ako sa Congress last year, kontra na ako dyan. Ang problema, binabago namin sa Congress, kinukuting-ting, hinaharang sa Senado. Yan lang po. Salamat po. Thank you. Next question. Please state your name, media organization, and question.